Salamat po, Panginoon, sa amin po mga labi na patuloy na nagpupurit sumasamba sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong presensya. Salamat po sa iyo pong banal na Espiritu na patuloy niyo po, Panginoon, ibinubuhos sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig. Lord God, marapat lamang na ang papuri ay ibalik namin po sa iyo. Lord, napakasarap namnamin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang aming pong matibay na sandigan. Lord God, totoo po, O Diyos, sapagkat sa panahon ng aming po, Panginoon, na dumarating sa amin ang bagyo, dumarating sa amin ang takot, dumarating sa amin ang kaguluhan, Lord God, ang amin po lamang tanging gagawain, magpuri, sumamba, at magpagsalamat sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. Patuloy mo nga po, O Diyos, katakbuin ang bawat isa po sa amin. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, radabashiki ya radababa shandararahande. Yeso korodo bashiki ya radababa mo radababa shiki ya rarararara. Oh, radabashandararaki ya radababa shandararahande. Yeso lororodo bababa shiki ya rarararara shiki tanarararara. Yeso Lord God, Panginoon, patuloy ka naming sasambahin. Patuloy po naming aawitin, Panginoon, Lord God, na totoo nga po, O Diyos, ikaw ang aming pong matibay na sandigan. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Sige, awitin natin ito, glory to God. Ating pong namnamin ang bawat lyrics ng awitin na ating iparamdam sa ating pong Panginoon at talagang totoo na ang ating Panginoon sa panahon ng iba't ibang uri ng pagsubok, siya yung ating matibay na sandigan sa pamamagitan ng ating pagpupuri, sa pamamagitan ng ating pong pagkasambat, pagkapasalamat sa ating pong Panginoon. Yes, hallelujah. Sige po, awitin po natin uli. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, radabasya karararara. Holy Spirit, hallelujah. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh Dios, ang matibay na sandigan sa lahat. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa siya, pupurihin kita. Yes, hallelujah, Lord God. Oh Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Yes, amen, Lord God. Hallelujah. Yes, amen, Lord God. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa siya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes. Aawitan kita sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, O Diyos. Wala ka pong katulad, O. Hallelujah. O Rabashira Dabasyan Dararahande. O Rararadababasi kita narararat sikita naradan. O Radadabasi kita naradabasyan dararaki radabasyan dararahande. O radabasyan dararahi radabasyan dararahande. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Patuloy po namin pangahawakan ng iyo po mga pangako, Panginoon. Lord God, sapagkat tulad ng sinabi mo po, Panginoon, sa aklat po ng Isaiah 43, Panginoon, dumaan man kami, Panginoon, sa ilog,
Dumaan man kami sa apoy, hindi kami masusunog. Dumaan man kami sa ilog, hindi kami malulunod. Sapagkat kasama ka namin, Panginoon. Lord God, tulad nga po ng awitin, dakilang Ama. Dumating man sa amin ang bagyo, Panginoon. Lord God, dumating man sa amin ang lungkot, dumating man sa amin ang saya, patuloy kami magpupuri sa iyo, sapagkat ikaw ang aming pong matibay na sandigan. Wala kaming hahanapin pa, Panginoon. Wala kami, Panginoon, Lord God, na pananampalataya, kundi tangi ikaw po lamang. Sapagkat ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at sa darating. Kaya sa aming pong buhay, patuloy kami magtitiwala at aasa sa iyo, dakilang Ama. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na tapat na kailan may di nagbabago, Panginoon. Oh, radabababa, siki, yarararababababa. Oh, radababa, siki, yararararararararaba, siyandararaki, yaradabababa mo. Oh, radabasyandararahande. Lord, maraming pong salamat sa aming pong malayang pagkupurit pagsamba sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat totoo bawat pagsubok na aming pong nararanasan. Gamit mo ito, Panginoon, upang kami maging matatag. Gamit mo ito, Panginoon, upang kami po'y makapanampalataya sa iyo. Gamit mo ito, Panginoon, upang matakbuhan mo kaming malakas, matatag, Panginoon, at walang pagkukulang. Kaya Lord, maraming pong salamat. Sapagkat totoo, Panginoon, bilang kami po'y mga anak mo, dakilang Ama, ang nais mo, Panginoon, makita po sa amin, sa kabila ng mga pagsubok, patuloy kaming humahawak, patuloy kaming nananampalataya sa iyo, dakilang Ama. Sapagkat totoo, ang sabi mo po, Panginoon, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, Panginoon, walang pagsubok kami, Panginoon, na nararanasan, na di nararanasan ng ibang tao. Pero tapat ka, Panginoon, sa bawat pagsubok na aming pong pinagdadaanan, ikaw ang aming Diyos na tapat, na ikaw ang gagawa at tutulong sa amin upang makayanan po namin lahat ng pagsubok, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat sa iyo pong mga pangako, maraming pong salamat sa iyo pong mga salita. Totoo nga po, O Diyos, Panginoon, ang nais mo, dakilang Ama, sa kabila ng mga pagsubok, ang aming pong puso ay punong-puno ng iyo pong mga pangako, Panginoon. Ang aming pong puso, Panginoon, Lord God, ay nagdidiwang sapagkat alam po namin, dakilang Ama, sa pamamagitan po, Panginoon, ng mga salita mo, dakilang Ama, makikita mo pa kami, Panginoon, Lord God, na nakagagawa ng mabuti. Makikita mo po, Panginoon, na nag-uumapaw, Panginoon, ang iyong pong kapangyarihan. Kaya, Lord God, totoo nga po, Panginoon, na lagi po, Panginoon, ay binubukas ng aming pong mga labi, puro papurit pasalamat, sapagkat totoo ang sinabi mo po, Panginoon, Lord God, sa aklat po ng Kawikaan, dakilang Ama, Panginoon, Lord God, ng aming pong puso, punuin po namin ang iyong pong mga salita. Panginoon, na lagi po namin ikiling, Panginoon, ang aming pong pandinig sa iyo. Ikiling po namin, Panginoon, Lord God, ang aming pong tenga upang marinig po namin ang iyong pong mga salita. At ito po'y may tanim po namin sa aming pong mga puso, dakilang Ama. Kaya Lord, maraming pong salamat. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Malinis na puso ang nais mo, Panginoon. Isang pusong dalisay, dakilang Ama. Isang puso, Panginoon, na dalisay na punong-puno ng iyong mga pangako. Kaya Lord, maraming pong salamat. Hayaan niyo po, Panginoon, Lord God, na ang buwan ng June, Panginoon, Lord God, ito po'y masimulaan po namin, Panginoon, Lord God, na isang puso na punong-puno ng pag-asa. Panginoon, masimulaan po namin, Panginoon, ang buong linggong ito o ang buwan ng buwan ng June, Panginoon, na kami po, O God, ay natatakbo mo po, Panginoon. Lord God, na matatag sa kabila po ng mga pagsubok, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat po sa iyo. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa oras na ito, dakilang Ama, Panginoon, patuloy po namin, Panginoon, na pararangalan ng iyong pangalan. Hayaan mo po, O Diyos, na maging sa aming pong communion, Panginoon, maidideklara po namin, Panginoon, na kung gaano ka namin kamahal, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa presensya na patuloy niyo pong ipinararamdam sa amin.
Napakabuti mo, O Diyos. Sa pagkatotoo nga po, Panginoon, na sa pagkasama-sama ng iyong pong mga anak, Panginoon, maranasan po, O Diyos, na sa presensya mo, makaranas po ng kapayapaan. Sa presensya mo po, Panginoon, makaranas ng kalayaan. Sa presensya mo, dakilang Ama, makaranas ng kagalingan. At sa presensya mo po, Panginoon, makaranas po, Panginoon, ng kapahayagan na buhat sa iyo. Kaya Lord, katakoy niyo po ang bawat isa. Sapagkat ito pagtitipo ng iyong mga anak at ikaw po ang aming pong bisita. Kaya salamat po, Panginoon. Nakikita niyo po ang laman ng puso ng bawat isa. Ang lahat ng ito, dakilang Ama, Panginoon, sa aming pong mga pinagdadaanan, ikaw pa rin, Panginoon, ang aming pong kalakasan at pag-asa. Kaya salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin maingat ay binabalik po ang napakataas na papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sige po, salamat po sa mga aawit. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Tayo po ngayon ay First Sunday. Hallelujah, Lord God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Pumili po sa ating pong mga kapatid. Ating pong batiin ng Happy Sunday. Sige po. Tayo po ay umalis sa ating upuan. Batiin po natin ang ating pong mga kapatid. Kumuha po kayo at least 7 po. Glory to God. Hallelujah. Iparamdaman niyo po yung ating pong pag-ibig na welcome ang ating pong mga kapatiran sa ating pong iglesia. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dahil mahal na mahal natin ang ating pong Panginoon. Oh, radabasya katanaradaya, sikitanaradaya. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Bilang tayo po'y magkakapatid sa pananampalataya, iparamdam natin yung ating pong pag-ibig na tayo po'y sabik na sabik sa ating pong kapatid. Glory to God. Hallelujah. Lalo yung pong mga bago pa lang natin nakakasama po rito, atin po silang yakapin, iparamdam po natin ang ating pong pag-ibig sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Praise God. Hallelujah. Pakilagay nga po dito sa ating pong communion. Dahil ipinaalala po sa akin ng Holy Spirit na ilang buwan natin po na kung saan hindi po natin nabibikas. Yung pong I love you, Father. I love you, Jesus. Hallelujah. Atin pong namnamin po yung pong kung saan ay pong paalala po ng ating pong Panginoon. Na lagi po natin bibikasin. Glory to God. Na atin pong ibinabalik sa ating pong Panginoon, yung kabila po ng pag-ibig na ginawa niya sa atin, sa kabila nung kung saan yung kanyang buhay na ibinalik sa atin. Ito po yung kung saan ay atin po na kung saan ay atin pong maidideklara. At napakasarap po ito kapag sa umaga po, ito po yung atin pong binibikas. Glory to God. Sapagkat atin po na naidideklara kung gaano po natin iniibig ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Bago po tayo mag-communion, sige po, atin muna po itong bigkasin. Glory to God. 3 times po. 3 times po ito. Hallelujah, Lord God. Sige po, tumayo na po tayo at diretso na po tayo sa communion. Glory to God. Sige po, atin po itong kung saan i-deklara po na kung saan ibukal po sa ating pong puso kung totoong mahal na mahal po natin ang ating pong Panginoon. Sige po, glory to God. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Next po, glory to God. I am wealthy
healthy and rich because Jesus died on the cross for me. I am wealthy, healthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am wealthy, healthy, and rich because Jesus died on the cross for me. Glory to God. Napakasarap pong namnamin na tayo po ay pinayaman, tayo po ay malusog, tayo po ay pinagpala dahil ang ating pong Panginoon, siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kaya kung atin po lagi po ito idideklara, sa panahon na ikaw po'y minararamdaman, ideklara mo ito. I am wealthy, healthy, and rich because Jesus died on the cross for me. Na talagang totoo po ang ating pong Panginoon namatay para po sa atin. Ang ating pong Panginoon ginawa ang sakripisyo para po ito sa atin. Tayo pong lahat na pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya lagi po natin niya ideklara. Pagka umaga, pagkagising po natin, ideklara natin yan. At maniniwala po kayo. Mag-iingat po kayo sa bawat ibubukas ng iyong mga labi. Amen? Dahil idineklara natin sa pagkagising pa lamang, I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Di ba yung 3 beses mong ideklara, makikita mo, miski kay inaantok, magigising ang diwa mo. Amen? At ating po ipagdidiinan, I am wealthy, healthy, and rich because Jesus died on the cross for me. Totoo po naman yun. Tayo pinaging malusog, tayo po'y pinayaman, pinalaya na tayo sa kasalanan sapagkat si Jesus ay namatay para sa atin. Amen po. Sige po, tayo po'y darako po doon sa communion. Glory to God. Hallelujah. Lahat po ba meron na pong communion element? Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Sapagkat ito po, ilagay po itong paalala po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Yung paalala po ng ating pong Panginoon na ito po ay gawaan po natin na madalas. Sapagkat napakahalaga po na anuman ang mga pagsubok na ating pong pinagdadaanan. Kapag tayo po ay nagkasagawa po nito, ating pong inaalala yung ginawa ng ating pong Panginoon na sakripisyo. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, bago po tayo kumain ng tinapay, at ang paalala po ng Biblia sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11. Glory to God. Na ito po pinapaalala po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ang sino mang kakain, minsan po sa verse 27, ang sino mang kakain ng tinapay na ito at iinom ng ubas na ito na hindi karapat-dapat, siya ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating pong Panginoon. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, bago po tayo kumain, tayo po'y magpasiyasat. Ano man yung pong ating pong nagagawang kasalanan, kung meron po tayong bisyo na hindi pa natin natatalikuran, ihingi po natin ito ng tawad. At lagi nating alalahanin sapagkat ang ating pong Diyos ay lagi pong nagpapaalala hanggang sa kanyang pagbabalik, atin po ito na kung saan ay gawain. Kaya kung lagi po nating aalalahanin na ang tinapay na ito'y sumisimbolo na kanya pong katawan. Kaya ang sabi ng ating pong Panginoon, ito'y ipinapaalala sa atin. At lagi natin itong pahahalagahan. Kaya tayo po ay magpasiyasat sa ating pong Panginoon. Baka meron po tayong nagawa na kasalanan, hindi natin sinasadya, pero ang Holy Spirit ngayon ay nagpapaalala po sa atin, ihingi po natin ng tawad. Sapagkat lagi po nating aalalahanin yung po sinabi ng ating Panginoon sa aklat po ng 1 John 1:9, na kung ipapahayag ng ating mga labi, lahat ng ating pong mga kasalanan, ang ating Diyos ay tapat at banal, na handa tayong patawarin, linisin sa lahat ng ating pong karumihan. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Hindi niya po titinyan kung gaano karami ang ating pong kasalanan, kundi ang titinyan po ng ating pong Panginoon kung paano po tayo nagpapalinis, kung paano po natin tinatanggap na tayo ay nagkakasala, kung paano po tayo na kung saan ay nagpapakumbaba sa ating pong Panginoon, sapagkat totoo, lahat po ng ginagawa po natin, maaaring lihim sa tao, pero sa Diyos lantad. Yes, sige po, tayo po pumikit na sandali. Himingi po tayo ng kung saan ay gabay ng banal na Espiritu. Lord, sa oras na ito, O Diyos, kami po'y naririto sa iyo pong harapan. Kami po'y nagpapasiyasat, Holy Spirit.
Holy Spirit, sapagkat ikaw po ang higit na nakakaalam, sapagkat ikaw po ang ipinangako ng Ama, Panginoon, Lord God, na kung saan ay ibinaba mo sa amin, na ito yung aming pong magiging kasakasama forever. Kaya Lord God, sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu, kayo po ang magsiyasat sa aming pong puso, Panginoon. Sapagkat nais po namin na kami po maging karapat dapat na kumain ng tinapay at iminom ng ubas. Ayaw po namin, Panginoon, mahatulan, dakilang Ama. At ang nais po namin ang aming pong buhay, Panginoon, maging makabuluhan sa iyo. Sapagkat minsan nang namatay ang ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya Lord, salamat po sa pagkapaalala mo po sa amin. Patawad po sa lahat po ng amin pong nagagawa. At alam po namin, Panginoon, na ikaw po napakabuting Diyos. Once na kami po himingi ng tawad, ang pangako mo sa aklat po ng awit 103, Panginoon, na kung gaano kalayo ang silanganan sa kanluran, ganoon mo lilimutin ang aming pong pagsalangsang. Kaya Lord, salamat po sa dakila mo pong pag-ibig. Sapagkat ikaw po rin nagpaalala, Panginoon, na kung gaano ang agwat ng langit at lupa, ganong kalawak, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin na di kayang sukatin. Kaya salamat po, salamat. Napakabuti mo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ngayon ay malaya na makakakain ng tinapay at makaiinom ng ubas na simisimbolo ng iyong dugo. Yes, O Lord God, sige po, atin pong itaas ang tinapay. Lord, salamat po, Panginoon. Sapagat sa oras na ito, O Diyos, amin pong itinataas ang tinapay, Panginoon. Lord, tulad na sinabi mo po, Panginoon, sa 1 Corinthians, Panginoon, verse 23, Panginoon. Ang sabi mo, O Diyos, nung gabing yon, matapos na ikay ipagkanulo, ikaw po'y dumampot at tinapay at sinabi mo, ang tinapay na ito ay aming pagpira-pirasuhin at ito'y aming kanin. Sapagkat ang tinapay na ito ay sumisimbolo sa iyong katawan, na tuwing kakanin namin ang tinapay na ito, inaalala namin na merong Jesus na nagtiis ng hirap. Merong Jesus na napako sa krus at merong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo na ito'y dahil sa aming mga kasalanan. Binayaran mo aming Panginoong Jesus ang aming mga kasalanan upang kami ay makalaya na sa aming kasalanan, Panginoon. Kaya salamat po, kakanin namin ang tinapay na ito bilang pag-alala sa iyong katawan na namatay, nabayubay sa krus at pagdating na ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Salamat po, kanin natin ang tinapay na ito. Hallelujah, Lord God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. At gayon din, katapos siya magpasalamat, dinampot niya ang saro at kanyang sinabi, ang ubas na ito'y sumisimbolo sa aking dugo. Na sa tuwing iinumin niyo ito, inaalala niyo ang dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo. Na ang dugong ito ay sumisimbolo ng kalayaan sapagkat tinapos mo na aming Panginoong Jesus. Kaya kami, Panginoon, makapagdideklara na sa pamamagitan ng dugong ito na amin pong iinumin, Panginoon, amin pong aalalahanin at aming idideklara na sa pamamagitan ng dugong ito, ang lahat ng kasalanan ay pinatawad mo na. Ang lahat ng mahirap ay pinayaman mo na. At ang lahat na may karamdaman, pinagaling mo na. Kaya Lord, maraming pong salamat at amin itong aangkinin na sa pamamagitan ng dugong ito, ang lahat ay pinagtagumpayan mo na sa krus ng Kalbaryo. Inumin natin ang ubas na sumisimbolo ng kanyang dugo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sige po, at sabay na po rin natin na kung saan ay basahin po natin yung pong ating pong teksto. Glory to God. Magsitayo po tayo bilang paggalang po sa salita po ng ating pong Panginoon. At ito po ay matatakpuan sa aklat po ng John 10, verse 9 to 11. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas
Papasok siya at lalabas at makakatakpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mga salita mo. Hayaan niyo po, O Diyos, sa pamamagitan ng mga salita mo, maramdaman po namin, Panginoon, kung paano mo po, O Diyos, ipinaramdam sa amin na kami po, O Diyos, bilang tupa mo, Panginoon, ikaw po'y naging mabuti para sa amin. Kaya salamat po, Holy Spirit. Abutin mo po ang bawat isa na maramdaman po namin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. Kung paano mo po, Panginoon, pinatutunayan sa amin, Panginoon, bilang ikaw ang aming pong mabuting pastol, Panginoon. Kaya salamat po, Holy Spirit. Samahan niyo po kami habang kami pinag-aaral ng niyo pong salita. Ikaw po lamang ang maitaas. Ikaw po lamang ang madakila. Ikaw po lamang ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory to God. So, ito po ay kung saan ay pinamagatan pong si Jesus ang mabuting pastol. Kaya kung ating pong makikita, dito po pinakikita ang ating pong Panginoon mismo dito ang nagsasalita. Glory to God. At ito po ay naisulat po ni Apostol Juan na kung saan para po papagtibayin yung pong mga iniwanan ng ating pong Panginoon na totoo nga na siya po ang ating pong mabuting pastol. Glory to God. Dahil dito ang nais po ng ating pong Panginoon kung saan ay magkaroon po tayo ng isa pong maliwanag at matibay na kung bakit nga po ba ang ating pong Panginoon ang siya pong isinugo po dito sa ibabaw ng lupa para po siya pong magsilipit pong isang mabuting pastol. Kaya kung ating pong titingnan sa aklat po ng Glory to God, ng awit 23, na dito po ipinakikita na talagang totoo po ang ating pong Panginoon, siya po yung pong mabuting pastol. Glory to God. Kung ating po itong itutuloy, kung saan mula po verse 1 hanggang 6, makikita po natin dito na sinasabi, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen. So ibig sabihin, ang ating pong Panginoon na kung saan na ating pong kinikilala na totoo siya po ang ating pong mabuting pastol, doon pa lamang Old Testament, ipinakita na at ito ay minimithi na nito po si Haring David na talagang totoo ang kanya pong mabuting pastol, hindi siya pinagkukulang. So ibig sabihin kung tayo po'y naniniwala na ang ating pong Panginoon ang mabuting pastol, hindi po tayo pagkukulangin. Hindi po tayo masasairan. O maaaring tayo po ay meron lamang isang beses na tayo po kakapusin, pero hindi po tayo mananatiling kapos. Dahil kapag tayo po ay naniniwala na ang ating pong Panginoon ay isang mabuting pastol, glory to God, napakaganda ang kanya pong plano po sa atin. Kaya kung atin titingnan ito pong verse 2, glory to God, ng awit 23, ang isa pong mabuting pastol, dinadala tayo sa isang tahimik at mainam na batisan. Yan po yung napakaganda po na kung saan na atin pong titingnan dito. Yung ating pong mabuting pastol, hindi po tayo pinagkukulang. At tayo po'y dinadala niya sa isang tahimik at mainam na batisan. Kaya kung tayo po'y naniniwala na ang ating pong mabuting pastol, glory to God, dinadala tayo sa isang tahimik at mainam na batisan, ibig sabihin, doon tayo ay bibigyan ng kalakasan. Sapagkat totoo po na ang ating pong buhay, bilang tayo po ay mga tupa, talagang totoo po, na tayo po ay nasa kamay ng ating pong pastol na walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya dito po ay ipinauunawa po dito, glory to God. Dahil kung ating pong titingnan ng istorya po ng ating pong mga, kung saan yung pong ating pong mga ninuno, glory to God. Sapagkat tayo po ay kung saan ay lahi po ni Abraham, ang ating pong mga ninuno sa aklat po ng Isaiah, ng Jeremiah, ng Ezekiel, dito po ipinakikita na ang ating pong mga ninuno ay nakaranas na sila po'y natapon. O kung saan sila po ay kung saan nagkaroon po ng pagkawatak-watak. At sila po ay sa loob ng 70 years, sila po ay napatapon sa iba't ibang lugar.
At sila po'y nasakop ng Babylonia. Kaya dito po kung ating pong babasahin, glory to God. Akin po lamang na kung saan ay bibigyan po ng pananaw o kung saan yung background. Dahil ang ating po laging aalalahanin. Ang Old Testament, ito po ay shadow ng New Testament. Yung mga propesiya doon po sa New Testament, ito po ay pinatunayan sa New Testament. Kaya ito pong aking pong unang babasahin po, ito po ay doon po sa Old Testament. At dito po sa Isaiah 40 verse 11, makikita po natin kung doon po sa awit 23, pinakikita po rito na kung saan siya yung ating mabuting pastol, hindi tayo pagkukulangin, dinadala tayo sa isang tahimik at mainam na batisan. Dito po sa 40 verse 11, aalagaan niya ang kanyang mamamayan, gaya ng mga pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Kinakarga niya ang maliliit na tupa at maingat niyang pinapatnubayan ang mga inahing tupa. So ibig sabihin doon pa lang po sa Isaiah, meron na po na kung saan yung gagampanan ng isang mabuting pastol. Ano po rin yung gagawin ng isang mabuting pastol? Pastol, aalagaan niya ang kanyang mamamayan. Ang kanyang mamamayang gaya ng pastol na nag-aalaga ng kanyang tupa. So ibig sabihin, alam po natin dito na ito po yung Panginoon na kung saan na mag-aalaga sa kanyang mga tupa. At ang sinisimbolo po dito ay walang iba kundi si Jesus. Ano po yung gagawin po dito? Glory to God. Kinakarga niya ang maliliit na tupa at maingat niyang pinapatnubayan ang mga inahing tupa. So ibig sabihin, ito po yung larawan ng ating pong Panginoon. Na doon pa lamang sa Old Testament, hindi pa na kung saan ay nakikilala si Jesus, pero doon pa lamang binibigyan na ng mga emphasis na talagang totoo, ito po ang magiging trabaho na si Jesus ang ating po magiging mabuting pastol. Glory to God, hallelujah. At ano po ang sabi po sa aklat po ng Ezekiel, glory to God. Kaya tulad ng mga tupa, ito po yung kung saan ay inaalagaan, inaaruga ng isang mabuting pastol. Ano po sabi niya sa aklat po ng Ezekiel 34 verse 23? Hallelujah. Itatalaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Amen. So ipinakita na rin dito, tulad ni Haring David, ang magiging pastol natin. Glory to God. Sa kanya magsisimula, glory to God, ang isang mabuting pastol. Kaya kung atin po makikita, glory to God, hallelujah. Sa verse 24, ano po sinabi niya sa verse 24? Akong si Yahweh ang magiging Diyos nila at mamamahala sa kanila isang haring tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ang may sabi nito. So kung atin pong titingnan dito po, dahil ang ating pong mga ninuno ay kung saan sila po inatapon, pinabayaan po sila, pero ang ipinangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. Magbuhat po Panginoon magbuhat po kay Haring David dito po na kung saan ang pinili ng ating pong Panginoon. Kaya bakit po dito po nagsimula ang ating pong Panginoong Jesus sa lahi po ni David. At doon po si David, kung makikita po natin, glory to God, doon po sa aklat po, glory to God, ng awit 51 verse 10 to 12, na dito po ipinakikita kung ano po yung katangian po ni Haring David, bakit ito ang mangangasiwa sa atin. Bakit siya po yung napoforesight nga ng ating pong Panginoon doon sa Old Testament. Sino po ba si Haring David? Glory to God. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Dito po natin makikita, ito pong katangiang ito ni Haring David, ito po yung kung sa'y maglalarawan sa isang taong matuwid. Yung merong puso na tapat. Merong isang puso na kung saan ay meron siyang pagpakumbaba. Na andon yung kung saan yung pagtanggap niya sa lahat ng kanya pong nagagawa na kung saan ay kasalanan. Ano po sabi po sa verse 11? Yan po si Haring David. Sa iyong harap ay huwag akong alisin ang iyong banal na espiritu paghariin. So ibig sabihin dito po ay ipinauunawa po ni Haring David na kinakailangan, bagamat siya po'y hari, isang pusong tapat ang kanyang hinihingi at ang espiritu na kung saan sa kanyang puso ay paghariin. Bakit po? Sapagat alam po natin ang kasaysayan po ni Haring David. Pero bagamat si Haring David po ay meron po siyang mga kasalanan na gawa dahil ang nakita ng ating pong Panginoon, yung katapatan, yung kalinisan ng kanyang pong puso.
Glory to God. Ano po ang sabi niya sa verse 12? Hallelujah. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawain mong tapat. So ibig sabihin, nung pong gumawa po ng kasalanan si Haring David, siya po'y nagkaroon ng kalungkutan. Siya po ay kung saan ay nakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod, pero ang kanya pong miniti ay maranasan yung kung saan yung pagyakap ng ating Panginoon. Yung kanyang espiritu na kung saan ang nais ni Haring David na ibigay sa kanya. Sapagkat alam po ni Haring David na kapag ang espiritu ay ibinigay sa kanya, magkakaroon siya ng pusong bagbag. Magkakaroon siya ng puso na lagi pong handa na kung saan ay sumuko, handang magpasiyasat, handa na kung saan ay magbago sa harap ng ating pong Panginoon. Kaya sa iyo na kung saan ay ipinauunawa dito ng ating pong Panginoon na buhat sa lahi ni Haring David ang ibibigay sa atin na mabuting pastol. Glory to God. Ano po yung sinabi niya sa aklat po ng Ezekiel 37 verse 24? Hallelujah. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundinan nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Si Haring David pa rin. Ano po raw meron si Haring David? Glory to God. Yung kung saan tulad niya na kung saan ay sinusunod nilang mabuti ang utos at tuntunin ng ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong titingnan, kaya ko po lamang sinabi po ito, dahil ang nais ng ating pong Panginoon, kung ano ang puso ng Ama, ay yun din ang magiging puso ng anak. Dahil alam po natin na si Jesus ay nagsimula po sa lahi ni David. Glory to God. Sapagkat si David po, na kung saan isa pong tao na nakilala, isang tao na may pagmamahal sa bayan, sa kanya po ninasa ng ating Panginoon, nagsimula po sa kanya pong lahi. At alam po natin na si Haring David, siya po'y anak po ni Jesse. Glory to God. At dito po natin makikita na si Jesse po, siya po yung kung saan magulang ni Haring David, at dito po naman nagsimula po si Obed na kung saan na magulang nila Boaz, at dito po nagsimula po ang lipi ni Jesus. Kaya kung atin po makikita, glory to God, upang makita po natin yung kasaysayan po, glory to God, ng ating pong Panginoong Jesus, para po siya po'y naging mabuting pastol, ano po ba yung ginawa ng isang mabuting pastol? Atin pong tingnan sa verse 1 ng chapter 10, verse 1 to 5, na makikita po natin dito kung ano po yung pong ginawa at kung sino po yung ating pong mabuting pastol. Ang sabi po ito sa John 10 verse 1, katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na pumapasok na hindi dumadaan sa pinto ng kulungan ng mga tupa ay magnanakaw at tulisan. Siya'y umaakyat sa ibang daan. Verse 2, glory to God, hallelujah. At pumapasok na dumadaan sa pinto ay ang pastol ng mga tupa. So binigyan po dito ng comparison. Yung paro dumadaan, doon po sa mga hindi dapat daanan, sila po'y mga tulisan. At sila po yung kung saan na nagpapangalat sa mga tupa. Pero pagdating po sa verse 2, ang pumapasok na dumadaan sa pinto ay ang pastol ng mga tupa. So ibig sabihin, ipinakikita rito na meron po na comparison. Yung pong dumadaan sa mga bintana, alam po natin sila yung magnanakaw. Yung pumapasok sa katanghalian tapat o sa hating gabi, sila ang magnanakaw. Pero ang ating pong Panginoon sa tamang daan dumadaan at ito'y sa pintuan. Ano po sabi po sa verse 3? Makikita po natin dito yung tunay na pastol. Pinagbubuksan siya ng bantay pinto. Dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang sariling mga tupa sa kanilang pangalan. Sila ay inaakay niya sa palabas. So ibig sabihin dito natin makikita, ang isang tunay na pastol, siya po'y pumapasok sa isang tahanan na walang iba kundi ang ating pong katawan. Na walang iba kundi si Jesus, na tayo po ay kung saan ay inaalagaan.
na itong ating pong Panginoong Jesus, siya po ay kung saan ay pinakikita niya po rito, glory to God, na sa kanya pong pagpasok o sa kanya po na kung saan pagbisita po sa atin, ang kanya po na kung saan tinig, ito'y malumanay, sapagkat naririnig ng tupa ang tinig ng isa pong pastol. Kaya makikita po natin to, tinatawag niya ang kanyang sariling mga tupa sa kanilang pangalan, sila ay inaakay niyang palabas. So ibig sabihin, nakikilala po tayo. Nakikilala po tayo ng isang tunay na pastol. At naalala ko po yung sinabi po, glory to God, hindi ko po itinalagay dito. Yung po sinabi po ng ating pong Panginoon, glory to God, na talagang totoo, tayo po ay kilala ng ating pong pastol. Bakit po? Sapagkat naalala ko po yung sinabi po doon sa aklat po ng Isaiah 49 verse 15. Glory to God. Ang sabi po ito, makalilimot kaya ang isang ina ang kanyang pasusuhing anak, yung kanyang baby na kanyang inaaruga. Ang sabi ng Panginoon doon sa verse 15, kung merong isang ina na nakalilimot, kayo hindi ko kayo lilimutin. Bakit po? Sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa aking palad. Kaya pala hindi tayo malilimutan. Kilala tayo ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating pong mga pangalan nakasulat na sa kanya pong palad. Nakatato na. Kaya ano man sitwasyon ng ating pong pinagdadaanan, ang ating mabuting pastol, naaalala tayo. Inaalagaan tayo ng ating pong mabuting pastol. Kaya makikita po natin dito na ipinauunawa po rito, naririnig ng pastol ang tinig ng kanya pong tupa. So ibig sabihin, sa bawat taguhin natin, sa bawat daing natin, sa bawat ating pong pinagdadaanan, sa bawat ating pamamanihik, sa isang pastol, naririnig tayo ng ating pastol. Naririnig tayo at inaalagaan po tayo ng ating pong Panginoon. Sapagkat ayaw po ng Panginoon mawaglit ang ating pangalan sa kanyang pandinig. Kaya ano po sabi niya po sa verse 4, glory to God, na dito po ipinakikita po niya, kapag nailabas na niya ang sarili niyang mga tupa, ay nauna siya sa kanila. Ang mga tupa ay sumusunod sa kanya sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. So ibig sabihin, kapag inilalabas po ating pong masdam po, ang isa pong pastol, kapag ang kanya pong mga tupa ay inilalabas, glory to God, siya po yung nangunguna. Glory to God. Kasi ayaw niya na ang kanya pong mga tupa ay malapa na mga asong gubat. Kaya makikita po natin to. Kapag nailabas na niya ang sarili niyang mga tupa, ay nauna siya sa kanila. Ano pinauunawa po dito? Sapagkat ang ating pong Panginoon, bago pa dumating ang ating pong problema, naroroon na siya. Kaya yung sinabi niya sa aklat po ng Deuteronomy 38 verse 1, the Lord is before you. He is with you. Amen. He never leave you nor forsaken you. Kaya do not fear nor discourage. So doon pa lamang, doon sa Old Testament, ipinauunawa na ng ating pong Panginoon, nauuna na ang ating pastol. Ano man ang problema ang ating pong pinagdadaanan, alam na ng ating pastol kung ano ang ating magiging kalalagayan. Kung kakayanin ba ito? Kung ito kaya ay kanyang mapagtatagumpayan? Ito kaya ay makakasama sa kanya? So ibig sabihin, ipinakikita po rito, bago dumating ang problema sa atin, nauuna na ang ating pong pastol. Ibig sabihin, tayo pong lahat ay inaalagaan ng ating pong pastol. Tayo pong lahat ay mahal ng ating pong pastol. Kaya kung meron mga kung saan ay mga sasagupa sa kanya pong tupa, nauuna na po siya. Kaya kung atin pong makikita ang sagisag po ng isang pastol, meron po siyang isang tungkod na may kalawit. Ano po yung ibig sabihin ng kanyang tungkod? Glory to God. Nasa awit 23 yon. Ang tungkod ko at pamalo ang magiging gabay niyo't sanggalang. Amen? Glory to God. So, ibig sabihin yung tungkod na yon, magiging sanggalang ng kanya pong mga tupa. At ang tungkod na yon, ibig sabihin, ito po'y sumisimbolo ng kung saan kanya pong mga salita na magiging taglay natin at ito'y ating pong magiging gabay. Kaya napakahalaga po sa bawat isa po sa atin na kung tayo po'y tunay na kung saan ay mga tupa, marunong tayong sumunod sa ating pong pastol.
At makikita po natin, sa bawat labanan po natin, nagbibigay ang ating pong Panginoon ng mga kaparaanan para tayo magtagumpay. Amen? Kaya makikita po natin dito, glory to God. Hallelujah. Ang mga tupay sumusunod sa Kanya sapagkat kilala nila ang Kanyang tinig. Meron sila na kung saan pagkakaunawaan. Kaya ang isang tupa dapat naririnig ang Kanyang tinig. Ang isang tupa dapat alam niya yung tinig ng kanyang pastol. Kaya kinakailangan bilang tayo po ay mga tupa, naririnig lagi natin ang tinig ng ating pong pastol. At ito yung banal na espiritu na ipinagkaloob po sa atin. Kaya napakahalaga po na ating pong maunawaan, glory to God, na talagang totoo na yan po ang katangian ng ating pong isang mabuting pastol. Glory to God, na kung saan nauuna po siya bago po ang kanya pong mga tupa. Sapagkat ganoon niya pinuprotektahan ang kanya pong mga tupa. Sapagkat ang mga tupa, alam po ng ating pong pastol na naririnig ang kanyang tinig. Amen. Kaya kinakailangan tayo po'y pamilyar sa tinig ng ating pong pastol na walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Glory to God. At hindi po lamang niya, ano po sabi po sa verse 5, glory to God, hallelujah. Kapag nailabas na niya ang sarili niyang mga tupa, ay nauna siya sa kanila. Ang mga tupa ay sumusunod sa kanya pagkat kilala nila ang kanyang tinig. Praise God. Hallelujah. So talagang totoo po na tayo pong lahat bilang tayo pong mga tupa, ipararanas po sa atin ng ating pong Panginoon ang dumanas po tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pero ang lagi po natin tatandaan, sa pagsubok natin pong pinagdadaanan, kasama po natin yung ating pong pastol. Hindi tayo iiwanan. Totoo po ang pangako ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Hebreo. Hebreo 13 verse 5 and 6, glory to God. I will never leave you nor forsaken you. The Lord is your helper. What man do for you? Kaya talagang totoo po ng ating pong Panginoon. Hindi pwedeng hindi po tayo tutulungan ng ating pong pastol. Kaya makikita po natin dito na talagang totoo pagdating po sa verse 9, glory to God, na dito po ipinakikita yung pong ating pong mabuting pastol. Ito po ay larawan po lamang ng Jesus Christ. Magbuot po sa verse 1 hanggang 5, ito po ay naglalarawan po sa ating pong Panginoong Jesus. Glory to God, hallelujah. Na kung paano po siya tinayuan niya ang pagiging isang tunay na mabuting pastol. Ang sabi niya po rito sa verse 9, ako ang pintuan, ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatakbo ng pastulan. So ito po yung pong intensyon ng ating pong Panginoon. Sabi nga siya po yung kung saan ay pintuan, glory to God, at siya po'y pumapasok sa pintuan. Pero dito po ipinakikita, ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Kaya kung tayo po'y papasok sa pakikipagrelasyon sa ating pong Panginoon, mararanasan mo ang tunay na kaligtasan. Kung kikilala natin ang ating pong Panginoon, na sa iyong ating Panginoon, siya ang ating mabuting pastol, maliligtas ka. Glory to God. Nasa Kanya ka ng mga kamay. Nasa Kanya ka ng mga palad. Glory to God. At patutunayan ng isang mabuting pastol, hawak-hawak tayo ng mabuting pastol. Papasok sa talabas at makakatakbo ng pastulan. Praise God. So lahat po tayo, dati po tayo ay kung saan ay namuhay. Naalipin po tayo ng mundong ito. Kaya dito po ipakikita na talagang totoo na tayo po'y nakapasok sa isang tunay na kung saan ay kulungan at ang tagapag-alaga ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya dito po ipinakikita po naman doon po sa verse 10. Ano po yung ginawa na kung saan ay magnanakaw? Glory to God, hallelujah. Ang magnanakaw ay hindi pumaparito, maliban siya magnakaw, pumatay at maminsala. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ang may lubos na kasaganaan. So kung atin pong makikita, bago po na kung saan tayo po ay nakakilala sa ating pong Panginoon, nakaranas po tayo na kung saan tayo po ay nalinlang.
Bago po tayo nakakilala sa ating pong Panginoon, nakaranas po tayo po'y nanakawan. Tayo po'y nadaya. Pero ang ating pong Panginoon, dahil mahal na mahal po tayo, ayaw ng ating pong Panginoon, tayo po'y patuloy na maaalipin nang walang iba kundi si Satanas, gumawa po ng paraan ng ating pong Father God. Kaya ang ginawa po ng ating pong Panginoong Jesus, dahil ayaw niya na kung saan patuloy na malinlang, patuloy na madaya, sapagkat ang sabi ng aklat po ng Romans 3, glory to God. Dito po ipinauunawa na sabi to, walang matuwid, wala kahit sa at walang makaabot sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Dahil ang lahat po ng tao ay alipin ng kasalanan. Nung hindi pa sinusugo ang ating pong Panginoong Jesus, ang lahat po ng tao ay pupunta sa impyerno. Sapagkat ang sabi niya sa aklat po ng Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng ating pong Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kaya dito po ipinakikita na ang isang tao kapag siya po'y nagkaroon ng relasyon sa ating pong Panginoon, nung una tayo po'y nalinlang, nung una tayo po'y nadaya, nung una tayo po'y naalipin ng kasalanan, dahil yan ang trabaho ng dyablo. Amen? At maaari tayo po, lalo po yung mga may edad na, maaari tayo po ang magpapatotoo na kung paano po tayo nalinlang ng dyablo. Na kung paano po tayo naalipin ng kasalanan. Paano tayo naalipin ng utang. Paano tayo naalipin ng galit. At yan po'y kaparaanan ng dyablo para ang joy sa atin ay nakawin. Dahil totoo po nang tayo po'y wala pang pagkakakilala sa ating Panginoon, magulo ang ating buhay. Walang direksyon para po tayong mga tupang naliligaw. Pero ang Father God, dahil mahal na mahal niya ang sanlibutan, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Yesu Kristo. Sapagkat ang nais ng Ama, lahat ay maligtas. Ang nais ng Ama, walang isa man na mapahamak. Walang isa man na maalipin ng dyablo. Ang nais ng ating pong Panginoon, magkaroon tayo ng kalakasan na mapagtagumpayan, malabanan ang lahat ng gawa ng dyablo. At ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na buwaba sa lupa upang magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kaaya-aya. Yan ang plano ng ating pong Panginoon, yung buhay na ganap at kaaya-aya. Kaya ang ating pong mabuting pastol, ganon ang kanyang pong pagnanasa, na tayo pong lahat ay magkaroon ng buhay na pinagpala. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y mananatili sa kahirapan. Ayaw ng Panginoon tayo po'y mananatili na alipin ng kahirapan. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, sa kanyang pagbaba sa ibabaw po ng lupa, ang lahat ng kanya pong mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kaaya-aya. Kaya kinakailangan na naririnig po natin ang tinig ng ating pong pastol. Na kinakailangan tayo po'y susunod sa ating pong pastol. At kinakailangan ng ating pong buhay ay nakasuko sa ating pong pastol. Kaya ito po yung pinauunawa po dito. Bilang tayo pong lahat ay mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, ang lagi po nating aalalahanin, tayo po'y binayaran ng banal na dugo ng ating pong Panginoon. Tayo binayaran ng kanyang buhay. Kaya siya po'y nagtiis sa krus ng Kalbaryo. Kaya tinanggap niya ang parusa para sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, tayong lahat ay maligtas. Yan po yung trabaho ng isang pastol. Kaya sabi niya sa verse 11, glory to God, hallelujah. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yan po yung kanya pong ipinauunawa. Ang isang mabuting pastol, iniaalay ang kanyang buhay para po sa mga tupa. Kaya kung atin pong babasahin po ito pong kabuuan ng John 10, glory to God, 1 to 30, na dito po'y makikita po natin. Dahil ito po mga Saduseyo, mga Pariseyo, lagi pong sinusundan ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya nung sabihin niya na siya yung mabuting pastol, glory to God, at siya'y nagbibigay ng buhay, nagagalit itong mga taong simbahan. Dahil kaya siya po ay napagbintangan na siya po ay nababaliw. Dahil sinabi niya, ako ang mabuting pastol, glory to God, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So at ito po na totoo na ginampanan niya.
Kaya ngayon po, ito po ay kung saan, ito po'y pagkapaalala sa bawat isa po sa atin. Yung ginawa ng ating pong Panginoon na inialay ang buhay para sa kanyang mga tupa. Kaya lagi po natin itong aalalahanin. Kaya kung tayo po'y minsan, maaari tayo po ay nanlulupaypay, minsan tayo po ay nagkakaroon po ng kalungkutan, minsan tayo po'y nakararanas ng dumadanas po tayo ng iba't ibang uri po ng labanan. Ang ating pong aalalahanin, ang ating pong mabuting pastol, inialay ang kanya pong buhay. Kung tayo minsan nakararas na para po tayo natutuliksa, tayo po minsan nakararas, tayo po ay paraban tayo po ay kung saan kinukondem. Tayo po pinagwiwikaan ng pawang kasinungalingan. Pero ang lagi po nating aalalahanin, ang sabi ng Panginoon sa aklat po ng Matthew 5, magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang inyong pong bahagi sa kanan ng langit. Kaya tayo pong lahat subject. Pero ang napakahalaga, sa kabila ng lahat, tayo pinagtatagumpay sa lahat ng uri ng labanan. At yan po ang nais po, na ipaalala po sa atin na ang isang mabuting pastol, iniaalay ang kanya pong buhay para sa kanya pong mga tupa. Kaya napakahalaga po na lagi po natin itong aalalahanin, glory to God. Hallelujah. Kaya ano po ang pinauunawa po dito? Ano po ang sabi niya sa aklat po ng John 6 verse 35? Hallelujah. Sinasabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kaya ipinauunawa pa rin, hindi po lamang siya isa pong mabuting pastol, kundi siya po yung tinapay ng buhay. Kaya kung tayo po ay kikilala sa ating pong Panginoon, kailanman hindi tayo magugutom. Amen? Siya rin ang naging tubig ng buhay. Kailanman hindi tayo mauuhaw. So, ibig sabihin, pinauunawa po rito, ang isang mabuting pastol, kayang ibigay lahat ng ating pong pangangailangan. Dumarating ba sa'yo ay kay nagugutom? Kaya kang pakainin ng ating Panginoon. Dumarating ba sa'yo ay kay nasasalatan? Kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Siya po yung ating pong great provider. Kung tayo nakararanas ng karamdaman, He is our great healer. Amen. Dahil siya yung ating mabuting pastol. Siya yung kung saan nagtutustos ng lahat-lahat sa atin. Dahil kung saan na makikita po natin dito, kung ang kanyang buhay ibinigay para sa atin, ano pa kaya ang mga bagay na ating pangangailangan ng hindi kayang ibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya wag po tayo na kung saan manlulupaypay. Wag po tayo na kung saan ay dumadaan sa kung saan ay para po tayong tinatamad na. Para tayo na kung saan ay nanghihina na. Hindi natin gusto na kung saan ay magpakaalam o kung saan manalangin. Dahil tayo nakararanas na kung sa iba't ibang uri ng pagsubok. Lagi po nating aalalahanin, meron tayong mabuting pastol. Na kung saan ang ating pong mabuting pastol, na kung saan siya pa rin ang ating pong naging tinapay ng buhay. Ibig sabihin, hindi tayo pagkukulangin. Hindi tayo masasalatan. Glory to God. Sapagkat bilang siya po ang ating pong mabuting pastol. Ano po sabi niya sa aklat po ng John 10, verse 14 to 15? Hallelujah. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala ako ng aking mga tupa. Hallelujah. Kung paano nakikilala ako ng Ama, ay ganun din naman nakikilala ko ang Ama. Iniaali ko ang aking buhay para sa mga tupa. Praise God. Kung paano nakikilala ako ng Ama, ay nakikilala ko din siya. So, ibig sabihin, makikilala po dito, na kung paano nakikilala ni Jesus ang kanyang Ama, siya rin ay kilala ng ating Ama. Kaya kung tayo ay kilala ni Jesus, lalo tayong kilalang-kilala ng ating pong Ama. At dito po'y patutunayan po, glory to God, na sa pamamagitan po ng kanya pong pagiging mabuting pastol, ipinauunawa po dito na bilang siya po'y mabuting pastol, lahat kaya niyang ibigay. Amen? Kaya makikita po natin dito, bilang conclusion po, dito po sa title pong ito, na dito po natin makikita, yung sinabi po sa aklat po ng John 10, verse 26 to 30. Glory to God, hallelujah. Verse 26 to 30. Simulan po natin sa verse 26. Glory to God. Hindi kayo sumasampalataya sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Gaya ng sinasabi ko sa inyo. So ito po ay kung saan ay pagtatalo po ng mga Pariseo, ng mga Hudyo,
na kung saan dahil sinabi niya, hindi kayo sumasampal sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Gaya ang sinasabi ko sa inyo. Dahil dito po ay kung saan nagkakaroon po na kung saan ay pagtatalo. Dahil nung sabihin ng mga nitong mga Hudyong ito na si Jesus ay sinungaling, na si Jesus ay kung saan ay para bang kung saan ay nagdadala, dinadaya lang mga tao. Pero ang sabi ng mga tao, meron bang isang bulag o meron bang isang taong sinungaling na nakapagpapadilat ng isang bulag? So ibig sabihin nagkakaroon ng katanungan itong mga tao, itong mga Hudyong ito. Dahil pilit nila na kung saan ay silain ang ating pong Panginoong Jesus. Pero dito ipinaunawa ng ating pong Panginoon. Hindi kayo sumasampalataya sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Gaya ng sinasabi ko sa inyo. So ibig sabihin maaari, ito po mga taong simbahan na laging sumusunod sa Kanya po'y malaking question mark. Na itong kung saan ay tinatawag na itong mabuting pastol, itong Jesus na ito na kung saan ay nangangalaga ng tupa, yun ang lagi niya pong sinasabi. Hindi niyo ako sinasampalatayanan. Dahil ang sabi ng mga taong simbahan, magsabi ka ng totoo. Sino ka ba talaga? So ibig sabihin, ito po ang naging sagot ni Jesus. Hindi kayo sumasampalataya sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Gaya ang sinasabi ko sa inyo. So ibig sabihin, ipinauunawa po dito, kapag hindi kayo sumasampalataya sa tunay na pastol at hindi kayo nakakarinig ng tinig, baka hindi kayo kabilang sa kanyang tupa. Pero dahil tayo po'y kabilang sa kanya pong tupa, dapat lagi po nating naririnig ang tinig ng ating pong pastol. Amen? Ano sabi niya po sa verse 27? Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Verse 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, kilala ko sila, sumusunod sila sa akin. So dito po ipinauunawa, dahil sila'y tupa, dahil tayo tupa, naririnig natin. Glory to God. Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kaya kung tayo po'y tupa ng ating pong Panginoon, dapat naririnig lagi natin ang tinig ng ating pong pastol. At kung naririnig po natin ang tinig ng ating pong pastol, ano po ang ating pong ginagawa? Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kaya tayo pong lahat, bilang tayo po'y mga tupa na nakakarinig ng tinig ng isang pastol, dapat tayo po'y sumusunod sa ating pong pastol na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya kinakailangan bilang tayo po'y mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, lagi po nating naririnig ang tinig ng ating pong pastol. Lagi po ang ating pong puso ay nasasabik na mapakinggan ang kanyang mga salita. Kung totoo na tayo po'y nakikinig sa ating pong pastol, glory to God, kinakailangan lagi tayong nasa gawain ng ating Panginoon. Lagi tayong nakikinig ng mga mensahe, lagi tayong nakikinig ng mga preaching, ng mga lingkod ng ating pong Panginoon, sapagkat dito'y nakikilala natin ang ating pong Ama. Nakikilala natin ang ating mabuting pastol. Nakikilala po natin yung tunay na umaakay sa atin. Nakikilala natin yung nagbibigay sa atin ng buhay. Nakikilala natin yung umaakay sa atin sa tamang landasin. Amen? Kaya makikita po natin dito, glory to God, na pinatutunayan na talagang totoo, glory to God, ng ating pong Panginoon, siya po yung ating pong mabuting pastol na nakikilala at sumusunod tayo sa Kanya. Ano po sabi niya sa John 10, verse 4? Hallelujah, Lord God. John 10, verse 4. Kapag nailabas na niya ang sarili niyang mga tupa, ay nauna sa kanila, ang mga tupay sumusunod sa kanya sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. So, ibig sabihin, bilang po tayong mga tupa, dahil naririnig tayo ng ating pong pastol, tayo po'y nakikinig sa Kanya at tayo po ay susunod sa ating pong pastol. Ano po sabi niya sa verse 14? Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Verse 14. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang aking mga tupa at kilala ako ng aking mga tupa. Gaano yung kakilala ang inyong pastol? Kung kayo po ay tunay na tupa ng ating Diyos, glory to God, dapat kilala po natin ang ating pong pastol.
Gaano natin kakilala ang ating pong pastol? Paano tayo na kung saan ay dumirinig sa kanya pong tinig? Dahil talagang totoo po, glory to God. Napakahalaga po, nakilala po natin ang tinig ng ating pong mabuting pastol. Ano sabi niya sa verse 28? Hallelujah, Lord God. Verse 28 ng Romans, ng John 10. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Glory to God. Binibigyan ko sila ng buhay. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Sa verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. At kailanman, hindi sila maaagos sa akin inuman. Dahil ang ating pong Panginoon, na kung saan na bilang ating pong mabuting pastol, binibigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung kilala po natin ang ating pong pastol, ang ipinagkakaloob sa atin ng ating pong Panginoon ay buhay na walang hanggan. At kailanman, hindi sila mapapahamak. At hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Kaya dito po ay kung saan ang ating pong Panginoon ay nangungusap sa bawat isa po sa atin. Ang ipinagkaloob sa atin, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang pangako dito ng isang mabuting pastol, kailanman hindi sila mapapahamak. Kung talagang totoo na tayo pinaniniwala sa pangako ng ating pong Panginoon, anuman ang sitwasyon na ating pong pagdadaanan, hindi tayo mapapahamak. Yung ibinigay sa atin na buhay na walang hanggan, hindi tayo mapapahamak. Glory to God. At walang sino man na makaaagaw nito sa kamay ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya tayo po ay kung saan ay ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon dahil siya ang ating pong pastol. Siya ang tunay na kung sa'y nagbigay sa atin ng eternal life. Kaya ang buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon, hindi ito kailanman mawawala sa atin. Ang ating po lamang tungkulin ay dinggin ang kanyang tinig. Lagi tayong makinig sa tinig ng ating pong pastol. Sapagkat dito po ipinauunawa sa aklat po ng Isaiah 66 verse 22. Glory to God. Na talagang totoo ang lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya. Glory to God. Hindi po tayo na kung saan ay maaagaw at tayo po'y pagpapalain ng ating pong Panginoon. Kaya dito po ipinauunawa para papatunayan na talagang totoo, glory to God, na hindi mapapahamak ang lahat na kung saan na pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sapagkat may sinabi po siya sa aklat po ng Romans 8:35-39, glory to God, na talagang totoo na hindi po na kung saan, wala po na kung saan makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalaan, panganib, o maging kamatayan. Glory to God. Sapagkat gaya ng sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo palaging nasa panganib ang aming buhay para kami mga tupang kakatayin araw-araw. So ito po ay sulat po ni Apostol Pablo na talagang totoo na wala po na kung sa'y mahihiwalay sa ating pong Panginoon. Wala pong mapapahamak. Sapagkat bakit? Sapagkat ang mga tupa ay nakikinig sa kanyang pastol. Kung tayo po ay nakikinig sa ating pong pastol, hindi po tayo dadalhin sa kapahamakan. Hindi po tayo dadalhin sa kung saan tayo po'y mawawala. Hindi po tayo dadalhin sa tayo po ay kung saan mapapahamak. Hindi tayo po'y dinadala ng ating pong Panginoon sa isang mabuting pastulan sapagkat anuman ang dumating sa ating pong pagsubok, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Miski ang mga problema, miski ang kamatayan, miski ang kahirapan, miski ang kaguluhan, napakaganda ang pangako ng ating pong Panginoon.
Kung itinuring tayo na kung saan para po tayo na kung saan mga tupa, na kung saan dinadala sa patayan. Pero ang pangako ng ating pong Panginoon sa verse 37, glory to God. Hallelujah. Ang pangako niya sa verse 27, pero kahit ganito ang kalalagayan natin, kayang-kaya natin pagtagumpayan. Ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Ano yung kalalagayan mo ngayon? Ikaw ba'y dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pag-uusig? Ikaw ba yung dumaranas ng kagutuman? Ikaw ba yung dumaranas ng kawalaan? Yung sinabi sa verse 35, ano man ang kaguluhan na ating pong naririnig sa ating kapaligiran, magkagulo man ang Senado, mahatulan man ang mga taong mga akusado, hindi tayo dapat matakot. Sapagkat alam natin na ang ating mabuting pastol, siya yung nagdadala sa atin sa isang buhay na payapa. Ang ating mabuting pastol, dadalahiya tayo sa pinagpalang buhay. Sapagkat ang sabi niya, glory to God, hindi makapaghihiwalay sa atin ang anumang mga pagsubok, ang anumang kagulungan, ang anuman na kung sa ating pinagdadaanan, ang karamdaman, hindi ito makapaghihiwalay sa ating pag-ibig sa ating pong Panginoon. Kaya totoo po ang sinabi po ng isang mabuting pastol, glory to God, hindi tayo kailanman mapapahamak, hindi tayo kailanman maaagaw ninuman sa kanya pong kamay. Sapagkat ang ating pong mabuting pastol, siya ang may hawak sa ating pong buhay. Ano sabi niya po sa verse 38, glory to God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Na dito po ipinauunawa, miski ang ano paman, glory to God. Hallelujah. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tinitiyak ni Apostol Pablo na kung saan walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat sa pamamagitan ng ating mabuting pastol, hawak-hawak tayo. Glory to God. Kaya wala tayo na kung saan hindi tayo mapapahiwalay sa ating pong Panginoon. Ang kanyang pangako ay mananatili sa atin. Kaya ang sabi niya sa verse 39, glory to God, hallelujah. Maging kamatayan o buhay, maging anghel, anumang makapangyariang espiritu, sa kasalukuyang panahon o hinaharap, ang mga makapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, kahit ano pang mga bagay sa buong mundo, hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang makapaghiwalay sa atin. Glory to God. Maging sa buong mundo, sapagkat hawak tayo ng ating Panginoon. Kaya napakagandang pangako na ating pong pangahawakan. Sapagkat ano po ang sabi niya sa verse 29. Hallelujah, Lord God. Sa verse 29 ng John 10. Hallelujah. Verse 29, glory to God, ng John 10, hallelujah. Ibinigay sila sa akin ng aking Ama. Siya'y higit na dakila sa lahat. Walang makaaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. So ibig sabihin sa ating pong lahat, walang makaaagaw sa kamay ng ating pong Ama. Sapagkat dakila ang Ama na kung saan ibinigay tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung ito po'y ating pong uunawain, anuman ang ating pong pinagdadaanan, walang makaaagaw sa kamay ng ating pong Ama. Bakit? Dakila ang Ama na kung saan nagbigay sa ating Panginoong Hesus para po tayo arugain, para po tayo ingatan, para tayo patnubayan, sapagkat siya ang ating mabuting pastol na kung saan ay kumukupkop sa atin. Di ba napakasarap unawain? Glory to God. Na talagang totoo na dakila ang Ama. Ipinagkaloob tayo sa ating Panginoong Hesus at walang sino mang makaaagaw sa kanyang kamay. Maging sa kamay ng Ama, walang sino man na makakukuha po sa atin. Kaya tayo po ay kontrolado ng ating Panginoon. Kaya sa panahon na tayo po'y dumadaan sa pagsubok, lagi po nating aalalahanin ng ating pong Panginoon na nag-aalok sa atin. Ano man ang sitwasyon na ating pong pinagdadaanan, ano man yung mga bagay na tila ba hindi natin po maunawaan, pero ang ating pong Panginoon lagi po siyang nag-aalok sa atin.
Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, makita po sa atin ang katibayan na talagang totoo, tayo po'y pinili at tinawag ng ating pong Panginoon para magamit po tayo sa huling panahon. Ngayon po'y huling panahon na. Kaya ipinauunawa ng ating pong Panginoon, tayo po'y hawak. Dahil ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po'y pagpalain upang tayo po'y maging pagkapala sa iba. Upang mapatunayan na talagang tayo totoo, na tayo po'y mga alagad ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung tayo po'y pagpapalain, hindi po tayo mahihirapan na humikayat ng kaluluwa. Kaya kung totoo po tayo na tayo po'y nakikinig sa tinig ng ating pong pastol, gagampanan po natin ang ating pong tungkulin bilang tayo po'y mga tupa na kung saan ay sumusunod sa tinig ng kanyang pastol. Kaya kung tayo po ay tupa, hindi po tayo dadalahin ng ating pong pastor sa kapahamakan. Sumunod tayo. Sapagkat totoo po ang pangako ng ating pong Panginoon. Sa aklat po ng Isaiah 1:19, if we are willing and obedient, we will partake the best of the land. Yan po yung pangako ng ating pong Panginoon. Bilang tayo po yung mga tupa, maging masunurin tayo. Lagi po nating alagaan yung ating pong sarili na lagi po tayong nakikinig sa tinig ng ating pong pastol. At tayo po ay dadalhin sa pinagpalang buhay. Amen? Kaya makikita po natin dito. Dahil totoo po, ang Ama ang nagbigay sa atin. Kaya dito po ay pinaninindigan ng ating pong Panginoong Hesus sa aklat po ng John 17:2 na talagang totoo po na tayo po ay ibinigay, glory to God, ng Ama sa kanyang anak. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. So ibig sabihin ng ating pong Panginoong Hesus ay nagsasabi rito, sapagkat ang ating pong Panginoon Hesus binigyan ng kapangyarihan. So ibig sabihin yung kapangyarihan ibinigay sa ating pong Panginoong Hesus, glory to God. Ito po ay upang maalagaan yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin. Ibig sabihin yung kapangyarihan ibinigay na sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, ang sabi ng ating pong Panginoong Hesus, noon siya po ay naando na po sa kung saan malapit na siyang hatulan, ito po yung kanya pong ipinauunawa. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para magbigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. Ibinigay ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa ating Panginoong Hesus upang yung buhay na walang hanggan ito ay maingatan. Amen. Kaya ang sabi niya sa verse 6, glory to God, hallelujah. Ipinakikilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. Sila ay sa iyo at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Kaya tayo pong lahat na naririto, tayo po ang ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Hesus at tayo po'y iniingatan. Amen. Kaya tayo po'y sumusunod dahil nararamdaman po natin yung pag-iingat sa atin ng ating pong Panginoon. Dahil ito po ang pagkapatunay na talagang totoo, tayo po ay hawak ng ating pong Panginoon. At ang buhay na walang hanggan, walang sino man na makaaagaw, walang makakaalis, sapagkat ito ang pangako ng ating pong Panginoon upang tayo makasama sa buhay na walang hanggan. Sa araw na pagbabalik ng ating pong Panginoon, dahil tayo po'y sumusunod sa tinig, naririnig natin ang tinig ng ating pong Panginoon sa pagtunog ng trumpeta, kasama tayo sa kung sa'y dadagitin ng ating pong Panginoon sapagkat hindi tayo iaalis sa kanya pong mga kamay. Amen? Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya ano po sabi niya sa John 14 verse 28, hallelujah. Glory to God, hallelujah Jesus. Narinig niyo ang sinasabi ko na aalis ako pero babalik din sa inyo. Kung mahal ninyo ako, ikasisiyan ninyo ang pagpunta ko sa Ama dahil mas dakila ang Ama kaysa akin. So, ibig sabihin, sa pag-alis ni Jesus Christ, siya'y muling babalik upang tayo ay kunin. Yon ang pangako na sa aklat po ng John 14 verse 3. Amen? Na kung tayo may paghanda na
ng ating mabuting pastol doon sa kalangitan, siya'y babalik upang tayo kunin at tayo isama kung saan tayo naroroon. Sapagkat yan ang plano ng ating mabuting pastol na lagi po tayo matakbuhan upang sa araw ng kanya pong pagbabalik, tayo makasama sa ulap. Amen? Yan po yung pong pangako ng ating pong Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Amen? Praise God. Dahil ang Ama at si Jesus ay iisa, pinagsaklob ang kanyang kapangyarihan. Kaya't hindi po tayo maaagaw minuman. Amen? Ganyang kabuti po ang ating pong mabuting pastol. Ano man sitwasyon ng ating pong pagdadaanan, panghawakan mo ang pangako ng ating pong Panginoon na kailanman hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan sapagkat siya ang ating mabuting pastol. Tayo ang kanyang tupa na kanyang inaalagaan, minamahal at iniibig ng lubos-lubos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ang lahat ng tupa ng Diyos, pumalakpak ng malakas. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, radabasiki, radababasyan, dararahande. Oh, Lord God, Panginoon, maraming pong salamat. Panginoon, sapagat patuloy niyo pong ipinapaalala, Panginoon. Lord God, na ibinigay mo ang buhay mo sa amin. Pinapaalala mo po, O Diyos, Panginoon, sa aklat po, Panginoon, na Romans 5:8, Panginoon. Lord God, ipinakita mo po ang pag-ibig mo sa amin. Nung kami makasalanan, ikaw po'y namatay para sa amin. Lord God, salamat po, dakilang Ama. Sa pagkatotoo nga po, Panginoon, bilang ikaw po ang aming pong pastol, inialay mo ang buhay mo para sa amin. Kaya Lord, maraming pong salamat, dakilang Ama. At lagi po naming aalalahanin ano man ang pagsubok na aming pong pinagdadaanan o pagdadaanan pa. Ang lagi po naming aalalahanin, meron kaming mabuting pastol na nauuna po sa amin. Kaya Lord, maraming pong salamat, pangahawakan po namin sa aming pong buhay. Panginoon, Lord God, na walang sino ang makaaagaw sa amin sa kamay ng aming pong Panginoong Hesus. Kaya Lord, maraming pong salamat. Maging, O Diyos, aming Ama, salamat sapagkat ikaw, Panginoon, ang pumili at tumawag po sa amin. At alam po namin, dakilang Ama, na bilang kami po'y tinawag mo at pinili, dakilang Ama, Panginoon, kami po'y dadalhin mo sa pinagpalang buhay, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon. At lagi po naming aalalahanin, dakilang Ama, ikaw ang Diyos na nagpapala. Ikaw ang aming Diyos na buhay na tumawag at pumili po sa amin. Kaya salamat po, dakilang Diyos. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik po ang napakataas na papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah, Jesus.